Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa mga magiliw mong tagapakinig. Ako si Gahom, isang badyaw. Kasalukuyan akong naninirahan dito sa Kamaynilaan, kasama ng aking asawa na si Sinta. Meron kaming 3 mga anak. Isa akong kargador sa palengke sa araw at nagtitinda naman ng balot at mga chicharon sa gabi. Ang asawa ko naman ay pinagpalang makakuha ng trabaho sa syudad, sa may City Hall bilang tagalinis ng kalsada. Mahirap ang buhay, pero dahil sa nagtutulungan kami ay nagiging magaan ito. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay karanasan ko noong ako'y binata pa lamang. Isa akong mangangaso. Kami ang mga uri ng katutubong badyaw na nakatira sa kabundukan ng Tawi-Tawi. Ang mga badyaw ay nahahati sa 2 grupo, taga-bundok at taga-laot. Sa bundok ako lumaki, at ang kagubatan ang nagsisilbi naming pinagkukunan ng aming kabuhayan. Sinanay ako ng aking ama bilang isang mangangaso. Kilala ang aking ama bilang isang makisig at magiting na mangangaso noon. Tinitingala ito sa aming grupo sa galing niyang mangaso at manghuli ng mga hayop sa gubat. Nung una, sinasama lamang ako ni ama. Pinapanood ko siya kung paano manghuli ng mga hayop. Habang tumatagal ay natututunan ko ang pamamaraan niya ng panghuli noon. At natuto din ako ng mga estilo sa paghuli ng galang hayop. 10 taong gulang ako nang kinausap ako ni amang. Gahom, nalalapit na ang araw na dadalhin kita sa papay mo. Bibindisyonan ka niya at bibigyan ng basbas. Nang sa ganon, malaya ka nang makapanghuli ng mga hayop sa gubat. Wika ng aking ama. Opo, tay. Sa totoo lang, kinakabahan ako na natutuwa. Natutuwa dahil magiging malaya na ako sa pagpapangaso. At paminsan-minsan ay makakababa ng bundok para pumuntang laot. Kinakabahan naman dahil hindi lang mga hayop ang makakasagupa ako sa gubat, kundi pati na rin ng mga halimaw na kung tawagin sa amin, kurimaw. Ang kurimaw ang tawag sa mga nilalang na nakatira sa gubat at nambibiktima ng mga tao, lalong-lalo na ng mga kabataang wala pa sa tamang gulang. Amang, kapag ba nabindisyonan na ako ni Papay, mag-aaral na rin akong humawak ng mga armas? Oo anak, kailangan mong matuto para sa kinabukasan mo. Pagbutihin mo ha. Sa'yo nakasalalay yung lugar na ito. Ikaw ang panganay na apo. Ikaw ang magiging pinuno ng lahi natin. Magiging isa kang tagapagligtas, tagapagtanggol, at magiting na mga ngaso ng ating tribo. Kinabukasan, maagang-maaga pa lamang ay umiinom na kami ni amang ng sara-sara. Lalakad kami papuntang tuktok ng bundok, kung saan nakatirik ang kubo ni Papay at Mamay. Nasa 2 oras na lakaran ito, Sir Seth. Sanay na kaming maglakad noon. Yung 2 oras na yun, wala yun sa amin. Pero kung sa mga normal na tao ay malamang nasa 4 o 5 oras na lakarin ito. Inihanda ko ng aming babaunin na nilagang mais at saging. Bago kami umalis ay may ipinusuot si amang sa akin. Isa itong kwintas na gawa sa buhok ng tikbalang. At ang nagsisilbing palamuti nito ay mga pangil ng iba't ibang hayop. Huwag na huwag mo iting wawala, Gahom ha. Dahil yan ang magsisilbing sandata mo at lakas sa pagkikipaglaban. Para sa ano po ba ito, amang? Mutiayan, anak. Yan ang magiging katuwang mo sa lahat ng oras. Kusang lalabas ang gabay ng mutya kapag napag-aralan mo na ito. At itinuturing ka niya nitong tagapag-alaga sa kanila. Amang, bakit po nila?
Ibig sabihin po ba ay hindi lang isang gabay ang nakapaloob sa mutyang to? Oo anak, hindi lang iisang gabay ang nakapaloob sa kwintas na yan. Ibinigay yan sa akin ng lolo ko bago pa ito namatay. Pero hindi magawa-gawang buhay ng mutya. Ganun pa man, pinilit ko tong tinago dahil malakas ang loob ko na saan ka natin sisibol na muli ang isang magiting na kangaway. Nasasabik man, pero kinakabahan ako sa mga responsibilidad na nakaatang sa aking balikat ng mga sandaling yon. Sa murang edad ko na yon ay hindi ko inaakalang may ganun kabigat na responsibilidad na naghihintay sa akin. Habang naglalakad sa kabundukan, naging abala ako sa pagmamasid sa paligid. Napakaraming nagsisitaas ang puno sa paligid nun. Nakakamangha tingnan ng mga higanteng puno. Animoy hindi pa ito naputulan ni minsan. Maya-maya pa, sinabihan ako ni amang na huwag maingay at panoorin ko siya sa kanyang gagawin. Mabilis naman akong nagtago sa isang malaking puno nun. Ilang saglit pa ay may lumabas ng isang malaking baboy ramo na para bang may hinahanap ito. Malamang, siguro ay naghahanap ito ng makakain. Maya-maya pa, mabilis na itong sinibat ni amang at tinamaan niya ito sa paa na kaagad namang ikinabagsak ng baboy na yon. Dali-dali niya itong nilapitan at kaagad na tinakpan ng sako ang ulo nito at kaagad na tinalian. Napakabilis kumilos ni amang na tila ba walang kahirap-hirap niya itong ginawa. Maya-maya ay pasan-pasan na niya ito habang naglalakad. Mainam ito anak, at nang may madadala tayong may uulam ng tribo. Masaya naman ako habang nakasunod kay amang. Nang biglang may naramdaman akong mahinang tunog ng mga damo. Walang ano-ano ay nakita ko ang isang ahas na malapit ng kagati ng paa ni amang nun. Kung kaya't mabilis kong hinugot ang punyal na nasa tagiliran ko at kaagad na binato sa ahas. Tinamaan ko ito sa ulo. Isa yung banakon, Sir Seth, na humahaba ng mahigit 10 pulgada. Ganun na lang ang pagkagulat ni amang. Kahit ako din naman, hindi ko inaasahang matatamaan ko ito sa gitnang bahagi ng ulo niya. Muntik na akong makagat nun anak. Tila ba nanghihinang sambit ni amang. Opo amang, salamat sa Panginoon at natamaan ko yun. Maingat na nilapitan ni amang ang ahas. Tinalian ng bunganga habang pinipiga hanggang sa lumabas ang lahat ng laway nito. Pagkatapos mapalabas ang lahat ng laway, ay kaagad na nitong tinalian at pinahawakan sa akin ang taling yon. Ikaw na yung humila nito, Gahom. Yun yung kauna-unahan mong huli ngayong suot-suot mo na yung kwintas Bakit po amang? Ano po bang ibig sabihin ng pagkahuli ko sa nilalang na ito? Marami, Gahom. Marami kang hindi pa naiintindihan sa ginawa mo. Mamaya na natin yung pag-usapan pagdating sa bahay ng papay at mama mo. Bilisan na natin yung paglalakad. Malapit ng umulan, anak. Makalipas ang higit pa 1 oras, tanaw ko ng burol kung saan nakatirik ang kubo nila papay at mamay. Malayo-layo pa kami sa lugar nang may sumalubong sa amin ni amang nun. Barak! Mabuti at naparito ka. Napakatagal ka na naming hindi nakikita. Wika ng isang mama na halos matanda lang ng konti kay amang nun. Pasensya na po, Tiyo Apong. Masyado akong naging abala. Sagot naman ni tatay nun. Siya nga po pala. Ito na yung panganay ko. Si Gahom. Ipinakilala ko ng aking ama sa mga katutubo na naroroon sa lugar. Maya't maya ay may dumarating na tila sinusundo kami sa daan. Nagulat ako nang tingnan ako ng matanda sa mata nun. Pagkatapos ay hinagod ako nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Bakit po? Tanong ko dito. Walang ano-ano ay umuko ito na tila nagbibigay galang. Manong, wag po kayong ganyan.
Hindi po ako Diyos para yukuan niyo po. Hindi ka Diyos, pero ikaw ang kinalulugdan ng mahal na anito dakilang pinili. Po, ano pong ibig mong sabihin, Manong? Sabay takbo ko naman palapit kay Amang nun. Nangingiti naman itong nagsabi ng, "Yan si Apo Damlan, anak. Siyang dakilang apo at pinakamahusay na babaylan. Tagapayo at tagagabay ng ating tribo. Siya din yung gagabay sa iyo at ang magsasanay sa iyo sa mga bagay na kinakailangan mong matutunan bilang isang hangaway." Wika sa akin ni Amang. Binalingan ko ng tingin ng matanda. Nakangiti itong nakatingin sa akin. Nawala naman ang pagkahiwaga at kaba na nararamdaman ko sa kanya. Naging kampante naman ang aming paglalakad, habang hila-hila ko pa rin ang napatay kong banakon. Nakita ito ni Apo Damlan. Kaagad niya akong tinanong kung paano ko ito nahuli at napatay. Pero hindi ko ito nasagot kaagad, dahil narating na namin ang kubo ng papay at mamay nun. Kaagad naman kami nitong sinalubong sa kanilang bakuran. Binitawan ko ang hawak-hawak kong banakon at kaagad tumakbo palapit sa aking abuelo. At kaagad na nagmano. Niyakap ako ng mga ito habang nagsasabi ng, "Abay, sa wakas, nakita ka na rin namin, Apo. Ang laki mo na at makikita na sa tindig mo ang isang hangaway." Wika ni Papay. Halos hindi ako makapaniwala sa mga naririnig ko sa kanila. Ni wala man lamang binabanggit sa akin si Amang nun. Kahit bata pa ako, Sir Seth, noon, wala man lang sinasabi ito. Kung kaya't bago sa akin ang lahat ng mga naririnig ko. Lumapit na rin si Amang sa mga magulang nito at nagmano. "Pasensya na kayo, Tang, Nang, kung ngayon lang ako nakabalik sa lugar natin. Huwag ka na magpaliwanag pa, Barak. Naiintindihan ka namin. Kinailangan mong protektahan ang iyong magiging pamilya noon. Hindi ka naman nabigo. Pakisabi kay Amihan na maraming salamat. At nang dahil sa inyo'y muli nang manunumbalik ang puwersa ng ating tribo na matagal nang natutulog." Wika ni Papay nun. Si Mamay naman ay halos walang sawa ako nitong pinagmamasdan. Hindi ko naman mawari ang aking nararamdaman ng mga sandaling yon. Nang ipinakita ni Apo Damlan sa kanila ang banakon na napatay ko sa daan habang naglalakbay kami ni Amang. "Saan nang galing yung ahas na yan?" tanong ni Papay. Papay, napatay ko ho yan sa daan kanina. Kamuntikan na pong matuklaw ng ahas na yan si Amang eh." "Aslob, himaya! Tingnan niyo kung saan tinamaan ang ahas," tawag ni Apo Damlan sa kanila. Kaagad naman nila itong tiningnan at humanga sila nang makita nilang nasa gitna ng ulo ko ito tinamaan. "Abay, asintado. Meron din pong nahuling baboy ramo si Amang." Pagbibigay alam ko naman sa mga ito. Sabay linga sa paligid kung nasana si Amang nun. Nakita ko itong kasamang ibang kalalakihan. Sinisimulan na nilang katayin ng malaking baboy ramo na pasan-pasan nito kanina. Isang masayang salo-salo ang pinagsaluhan ng tribo ng araw na yon. Nakilala ko naman ang iba pang kabataan na halos kaedad ko na rin. Kasama na rito sina Osman at Talon, na naging matalik kong kaibigan kinalaunan. Kinabukasan ng araw na yon ay ang pagbabalik ni Amang sa aming tirahan. Naiwan ako sa pangangalaga ni Apo Damlan. Gusto kong umiyak ng mga oras na yon pero tinatagan ko na lang ang aking loob. At pilit na inuunawa ang mga pangyayari nun. Sa batang edad ko, Sir Seth, ay napilitan akong lumayo sa aking mga magulang. "Apo!" tawag sa akin ni Papay. "Halika muna dito at may ipapakita ako sa iyo." Kaagad naman akong sumunod sa silid na pinasukan ito. "Ito ang dating silid ng iyong ama. Sa iyo na ito ngayon. Pagpasensyahan mo na ang ating kubo ha. Luma na ito. Wala nang lakas ang papay mo para ayusin pa ito kagaya ng dati."
Maganda naman po yung kubo ninyo, Papay ah. Mas maayos pa nga ito sa silid dito kaysa sa silid na tinutulugan ko sa bahay eh. Dito ka mananatili, Apo, sa bahay hanggang sa matapos ang mahal na araw. Abala pa ang Apo Damlan. Kapag maayos ng sitwasyon ay saka ka na nito isasabak sa pagsasanay at pagsusulit. Naiintindihan ko po, Papay. Tugon ko naman dito. Apo, Aslob, halina kayo at luto ng hapunan. Naghihintay na sila sa hapag. Tawag sa amin ni Mamay. Bago kami lumabas ng silid, pinasuot sa akin ni Papay ang isang pulseras na may mga batong kulay kahoy. Ayon sa kanya, mutya o mano yun ng Nara. Laking pagtataka ko dahil napakagaan ito sa kamay na parang wala lang akong suot. Pero ramdam ko ang lamig nito na animoy na nunuot sa kalamnan ko. Lamig na halong init kung kaya't hindi ko maiwasan ng mamangha. Nakita ni Papay ang reaksyon ko kaya't nagtanong ito kung ano ang nararamdaman ko. Ay, parang nanunuot sa kalamnan ko yung lamig na may halong init eh. Biglang lumiwanag ang mukha ni Papay sa sinabi ko. Tama, Apo. Ikaw ang pinili ng mutya. Ano po? Naguguluhan man ako sa tanong ko. Pero imbis na sumagot ay kaagad akong niyakap ni Lolo. Ikaw nga ang pinili, Apo. Hinding-hindi nagkamali si Apo sa pagbasa ng mga palad ng anak kong si Barak. Sa kanilang dalawa ni Magayon magmumula ang bagong pinili na hangaway. Ikaw yun, Gahom. Hindi naman ako nakaimik sa tinura na yun ni Papay. Maya-maya pa, narinig ulit namin ang pagtawag ni Mamay, kaya pumunta na kami sa hapagkainan. Habang naglalakad ay pansin kong nakatingin ang lahat ng nasa hapag sa akin. Tila namamangha ang mga ito. Ako naman ay yumuko na lamang dahil sa naiilang ako sa mga nakatingin sa akin. Bigla akong sinalubong ni Mamay sabay hawak sa mukha ko at niyakap niya ako noon na may halong luha sa mata. Habang sumasambit ng, Mahal na Anito, narito nang itinakda. Naguguluhan man pero hindi na lamang ako nagtanong pa. Sa isip-isip ko, si Apo Damlan na lamang ang tatanungin ko sa lahat ng aking katanungan. Nagsabay-sabay kaming naghapunan ng gabing yon. Ang buong akala ko ay magsisiuwian ng mga tao na nakikain sa amin pero doon pala mga itong mananatili sa bahay. Baka nagtataka ka kung bakit kami nandito, Gahom. Wika ng isang lalaki na medyo may edad na. Nagpakilala ang mga ito na mga albularyo ng aming tribo. Sila umano ang naatasan ni Apo Damian na bantayan ako at panatilihing ligtas nun. Nandito po ako sa bahay ng Papay at Mamay ko. Ligtas po ako dito. Tugon ko naman. Sabi naman nila iba na umano ang nag-iingat. Nagkwentuhan pa ang mga ito sa balkonahe ng bahay. Dumaan pa ang isang oras at nakaramdam na ako ng antok nun. Kung kaya't nagpa siya akong pumasok sa aking silid. Sumunod naman sa akin ang dalawang albularyo. Samahan ka na namin sa silid mo, Gahom. Mahirap nang magbigay ng kumpiyansa gayong wala dito ang Apo Damlan. Wika ng isa dito. Hindi naman ako tumutol sa kanila at kaagad na pumayag na samahan ako sa silid noon. Dali-dali akong nakatulog dahil sa pagod. Pero bigla akong nagising nang biglang uminit ang pulsera na suot ko noon. Pagbangon ko, nakita kong gising na ang mga kasamaan kong albularyo at nagmamatsyag sa paligid. Manong, ano po yung nangyayari? Sinenyasan lamang ako ng mga ito na huwag maingay. Maya-maya pa ay may narinig akong ingay nun. Tila ba isa itong baboy ramo. At meron din akong narinig na huni ng ibon na tikling.
Alam kong ang ganitong tunog ay pahiwatig na merong kakaibang nilalang sa paligid. Natakot ako nang marinig ko ang agresipong paghuni ng mga hayop sa paligid na yon. Pero hindi naman makalapit ang mga ito. Nakikita ko naman na parang may binubulong o may binabatong mga salita ang dalawang albularyo. Ang hayop naman sa labas nun, animoy mga nagwawala. Naririnig ko itong gustong lumapag sa bubong naming kugon pero hindi nila magawa-gawang ilapat ang mga paa nila. Makalipas ang isang oras ay nawala naman ang mga ingay nun. Nawala ang mga nilalang na nasa bubungan at nasa bakuran. Mabilis na lumipas sa mga araw. Natapos sa mahal na araw at nakabalik na si Apo Ablan. Nagsimula ako magsanay bilang isang hangaway sa edad na 10 taon, Sir Seth. Hindi ko na ididetalye pa kung ano ang hirap na pinagdaanan ko. Bukod sa baka abutin tayo ng 1 linggo bago matapos, may mga bagay na sadyang sekreto lamang sa mga ganitong klaseng ensayo. Mabilis na lumipas ang mga araw, linggo, buwan at taon. Hanggang sa umabot na ako ng 20 taong gulang. Isang dekadang pagsasanay. Madami naman akong nakakasagupang mga nilalang nung ako'y nagsasanay pa lamang. Pero ang isang pinakatumatak sa aking isipan at daladala ko hanggang sa ngayon ay ang aking ibabahagi sa inyo. Kasalukuyan kaming nasa tabing laot kasama ang aking mga kaibigan. Hinihintay namin ang bangka na naghahatid sa amin ng mga produkto galing sa bansang pulo ng Sabah, na kung tawagin sa ngayong panahon ay sakop na ng bansang Malaysia. Doon kami kumukuha ng supply mula langis, kakanin at iba pa mga produkto. Nakaupo lamang kami sa dalampasigan nang matanaw ko ang isang babae na hinahabol ng isang lalaki nun. Akala namin nung unay magkasintahan, pero hindi pala. Tumatakbo ang babae habang humihingi ng saklolo. Tinatawag siya ng lalaki sa pangalan na Sinta. Pero yung pagtawag niya dito ay animoy, gigil na gigil ito sa babae nun. Nabigla ako nang makita ko ang saglitang paglitaw ng matulis na pangil ng lalaking ito. Kasabay nito ay ang pag-init ng suot-suot kong pulseras. Kung kaya't nagmamadali akong tumakbo para salubungin ang babae. Sinigawan pa ako ng 2 kong kaibigan na huwag akong makialam. Gawa ng away magkasintahan lamang yon. Hindi na ako nakasagot dahil nagmamadali na akong malapitan ng babaeng ito. Pagkalapit ko dito, nagulat ako sa biglang pagyakap nito sa akin. Kitang-kita ko naman ang biglang paghinto ng lalaking nakasunod dito. Tiningnan ako na animoy naninindak. Bago ito tumalikod, ay dinuro ako nito sabay sabi ng, "Ikaw, napakapakialamero mo. May araw ka din sa akin." Tinitigan ko yun ng diretso sa mata. Pinapakita ko sa kanya na hindi ako natatakot at hinahamon ko ito sa pamamagitan ng titigan. Ilang saglit lang ay nagtaas ito ng kamay kasabay ang malademonyong pagngisi nito. Para bang nagpapahiwatig ito. Nalalaban siya. Tumalikod na ito paalis nun. Nang binaling ko ang atensyon ko sa babae ay doon ko nakitang nanghina na ito. Bigla na lamang itong natumba. Sinalo ko yun. Kagad naman akong nilapitan ng mga kasamaan ko. Nagpatulong ako sa kanila na dalhin namin ang babae doon sa barong-barong na ginawa namin sa gilid ng dagat. Hinintay muna naming maggising siya at nang maihatid na namin ito sa kanyang tirahan. Ilang sandali pa ay pumasok ng kaibigan ko. Habang nagsasabi na nakita nila at natuntun kung saan umuwi ang babaeng yon. Hinintay na lamang nila ang babae na magising para kausapin. Pero dumating na lamang ang mga hinihintay nila ay tulog pa rin ito, kung kaya't napagpasyan ko na wag na munang umuwi hanggat hindi pa maayos ang kalagayan ng babaeng yon. "Paano ba yan, Gahum?
Mauna na muna kaming umuwi ha. Babalik na lamang kami mamaya, baka kakailanganin mo yung tulong namin eh. Wika ng isang kaibigan ko. Sige Dol, mag-ingat kayo sa daan ha. Paalala ko sa mga ito. Lumipas pa ang oras at nagising na ang babae. Inihatid ko ito sa kanila at laking pasasalamat na magulang nito dahil nakauwi na ang anak nila sa bahay. 2 araw na umano itong nawawala. Tinangay ito ng hindi nila nakikilalang nilalang. Wala naman umano silang babaylan sa kanilang lugar kung kaya't walang pagtatanungan. Sa bundok pa umano nakatirang babaylan na tumutulong sa kanila. Sinabi pa ng ama ng babaeng hindi nila pwedeng iwan ng kanilang bahay at mas natatakot pa sila na kapag humingi sila ng tulong ay papatay ng kanilang anak. Bigla ko na lamang naalala ang nakaharap ko noong mga nakaraang buwan. Napatay ko ang mga magulang ng binatang gabunan na yon. Pero ang binatang anak ng mga ito ay nakatakas. Kung ganon, tama ang papay. Maghahanap ito ng babae na mapagpupunlaan niya ng kanyang magiging supling. Kailangan kong patayin ng gabunan na yon bago pa ito bumuo ng kanyang pamilya at magkaroon ng anak. Kaagad akong naghanda ng gabing yon. Hindi pa naman ganun kadilim sa labas dahil mag-aalas 7 pa lamang ng gabi. Inihanda ko ang punyal na may bindisyon ni Apo. Hindi ko hinihiwalay sa aking katawan yon. Inorasyonan ko na rin ito ng pangkombating dasal. Kagad na akong pumunta sa baba ng bahay at nanatili sa isang puno na medyo malaki-laki ang agwat nang layo sa tahanan ng dalaga. Makalipas ang 2 oras ay nakita ko ang isang malaking baboy ramo at isang malaking ibon na lumilipad paikot ng bahay na yon. At ang baboy ramo ay nagsisimula na itong banggain ang haligi ng tahanan gamit ang ulo nito. Maya-maya pa, tila ba naramdaman ng mga ito ang presensya ko, kung kaya't binaba ko ang aking poder at tinanggal ang sabulag nun. Madali ako makikita ng nilalang kapag sisipatin ako nito pero wala na akong pakialam nun. Gayong naaaninag ko ito ng mabuti. Saglit itong nagpalit anyo bilang tao. Nakita ko ito. Ito yung lalaki sa pangpang habang hinahabol ang dalaga kanina. Ito din ang anak ng gabunan na napatay ko sa isang duelo noon. Bali, ganito kasing nangyari, Sir Seth. May ginamot kasi noon si Apo Damla na biktima ng isang aswang. At yung aswang na yun ay ang gabunan na ama ng nilalang na ngayon ay nasa harapan ko. Tumakas ito noong mga oras na kinakalaban ko ang ama nito. Akma na itong kakatok sa pintuan ng bahay ng dalaga. Pero binato ko ito ng dasal. Bigla itong napaiktad at sa huling sandali ay nailaga nito ang ibinato ko muli sa kanya. Nakatiimbagang ito ng lumingon kung saan ako nagtatago. Nang makita ko nito ay kaagad itong ngumisinon. Kapag siniswerte ka nga naman, nandito ang lapastangan na pumatay sa ama ko. Wika ng lalaki. Anong ginagawa mo sa bahay ng magiging reyna ko? Reyna mo? Sa tingin mo ba hahayaan kitang magkaroon pa ng lahi? Nakita ko ang pag-iba ng ekspresyon ng mukha niya. Sa isang iglap ay bigla itong nagpalit ng anyo. Anyo ng isang napakalaking nilalang na para bang isang kalabaw. Mabilis itong tumakbo papunta sa akin pero sa halip na tumakbo at magtago, sinalubong ko ito. Ginamit ko ang aking natutunan sa estilo ng pagtalon. Tumalon ako para abutin ang sungay ng nilalang, sabay sakay sa ulo nito. Nang bahagya akong nakaupo nun, ay dali-dali kong sinaksak ang noo ng nilalang gamit ang aking punyal. Dahil sa ang buong atensyon ko ay nakasentro sa nilalang na yon, kung kaya't hindi ko napansin ang isang dambuhalang ibon na biglang bumulusok para dagitin ako.
Nang bumangga ito sa balikat ko ay dali-dali akong umiwas. Tumalon ako pababa sa lupa. Kung kaya't imbis na tuluyan akong madagit nun, sumalpok ang nilalang na yon sa nilalang na sinasakyan ko kanina. Gawa ng nasugatan ko ang nilalang sa noo kanina. Bumalik ito sa anyong tao niya. Ang lumilipad naman na nilalang, nakita kong bumalik ito sa anyong babae. Napakahabang buhok na gumagalaw na animoy may buhay yon. Muli akong sinugod ng babaeng ito. Naghanda ako. Nang malapit na ito sa akin ay tinansya ko ang magiging galaw at lipad nito. At nang akma na ako nitong lapitan, nakita ko ang buhok nito na mas lalo pang humaba. Nang dumikit sa akin ang mga buhok na yon, sinaluko ito gamit ang kaliwa kong kamay na may suot na pulseras. Dali-daling humiyaw ang nilalang na yon, na animoy sinusunog ang anik nito, kung kaya't kaagad kong pinulupot ang buhok nito sa kamay ko na yon. Sabay putol sa buhok gamit ang punyal na pinangsaksak ko sa noo ng kasama niya. Pagkaputol ko sa buhok nito ay kaagad na nanghina ang babae. Doon ko napagtanto na nasa buhok pala ang kapangyarihan at lakas niya. Nang natumba sa lupang nilalang, tumayo naman ang lalaki at mabilis akong sinugod nun. Bago pa man ito makalapit ay sinalubong ko na siya kaagad ng saksak. Dahil siguro sa sugat nito sa noo, Sir Seth, nanghina na ito, kung kaya't hindi na nito nailaga ng pagsaksak ko. Humandusay ang nilalang sa lupa, katabi ang katawan ng babae na noon ay bumalik na sa tunay na anyo nito. Sa tingin ko, baka ito pa yung isa pang asawa niya. Pero dahil sa inaasam nitong kapangyarihan, ay kailangan din itong makapagpunla sa isang ordinaryong babae. Nang humandusay ng nilalang sa tabi ng babaeng yon, saka ko pa lamang naramdaman ang tagiliran ko at balikat. May sugat pala ako doon. Hindi ko ito napansin kanina habang nakipagbuno ako sa mga nilalang. Nanghihina ako nang makita kong marami ng dugo ang lumalabas sa tagiliran ko. Maya-maya pa, bumukas ng pintuan ng bahay ni Nasinta. Lumabas ang ama nito na may bitbit na sulo. Nakita ko nitong kasalukuyang tinatalya ng sugat ko sa tagiliran gamit ang aking damit. Lumapit ito. Inalalayan ako papasok sa kanilang tahanan. Nang mailagay ako sa maayos na kalagayan ay kinatok nito ang kanilang mga kapitbahay. Nagpatulong ang mga ito na ligpitin ang katawan ng mga nilalang. Naging maayos ang pakiramdam ko kinabukasan. Gusto ko sanang bumalik sa bundok para ipaalam sa tribo ang nangyari nung gabing yon. Pero hindi pumayag ang ama ni Sinta at sinabing doon na lamang ako magpagaling sa kanila. Dumating ang mga kaibigan ko sumunod na araw. Sila ang naatasan na bumalik sa tribo at ipagbigay alam ang aking kalagayan. Kung kaya't bumaba ng bundok sila Apo Damlan at ang aking mga abuelo na noon ay masyado ng matatanda. Pinapuntahan din ng aking mga magulang para ipagbigay alam sa kanila kung nasaan ako. Bago pa man sumapit ang gabi, animo ay may fiesta sa lugar ng Badyaw sa Laot. Nagsalo-salo ang lahat. Ang Badyaw sa Laot at Badyaw sa lupa. Ang Badyaw sa Laot ay ang tribo nila Sinta. At ang Badyaw naman sa lupa ay ang tribo kung saan ako nabibilang. Ang buong akala ko nung una ay kung simpleng salo-salo at pag-uusap lang pero nasorpresa ako nang pinasuot sa akin ng damit pang kasal na isinuot ng mga katribo ko kapag ito ay kinakasal. Yan ang suot ko anak nung ikinasal kami ng nanay mo. Mahigit 20 taon nang nakaraan. Ngayon ay oras na para ikaw naman ang magsuot nito. Magtatanong pa sana ako kung bakit at kanino ako ikakasal nang makita ko si Sinta na nilalabas ng bahay noon. Nakasakay sa isang duyan na gawa sa ratan na pinapasan ng 2 kalalakian na siyang ama nito at kanyang tiyuhin.
Ang ina niya naman ay nasa tagiliran ng duyan. Hawak-hawak ang isang bungkos ng bulaklak. Habang ako naman ay nakaupo sa upuan na gawa sa tabla katabi ng aking amatina. Nabigla ako sa nangyari, pero hindi ko magawang magreklamo. Lalo na't nakikita ko si Sinta na napakatamis ng pangiti habang papalapit ang mga ito sa kung nasaan kami. Yung araw na yon, ang aming pag-iisang dibdib ni Sinta. At kagaya ng nangyari sa aking mga magulang, ay binigyan nila kami ng kalayaan na pumili kung saan kami maninirahan at mamuhay bilang mag-asawa. At dahil sa pareho pa kaming bata noon ni Sinta, naisipan namin na makipagsapalaran dito sa Kamaynilaan, kung saan kami naninirahan hanggang sa ngayon.